Upang maresolbahan ang mga isyong kinakaharap ng bansa ukol sa pang-aatake ng China sa West Philippine Sea, nagpulong sa Kongreso ang Philippine Coast Guard kasama ang iba pang mga media workers upang mas maintindihan pa ang mga pangyayari sa kabila nito. Upang mas matugunan ang pagpapatatag ng seguridad sa pambansang kalayaan ng bansa sa West Philippine Sea, dininig sa Kongreso ang ukol sa mga detalye at implikasyon ng nakaraang umano'y pag-atake ng Chinese vessel sa karagatang napapalibutan nito. Bagamat nagpahayag naman ang iba't ibang media personnel sa bansa na wala naman silang nararamdamang banta sa kanilang kaligtasan noong sila'y namamalagi sa West Philippine Sea upang maibalita ang kasalukuyang kalagayan nito, ang investigasyon ay nag-ugat noong ang Chinese militia vessel ay bumangga sa barkong Oneida May 2 ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal. Ipinahayag naman ni Philippine Coast Guard o PCG Commodore J. Tarriela na kinakailangan maglaan ng karagdagang pondo sa kanilang ahensya upang suportahan ang mga operasyong pangkaligtasan sa karagatan ng bansa. Samantala, sinang-ayunan naman ni Department of National Defense Undersecretary Ignacio Madriaga ang hangaring ito ni Tarriela dahil aniya, makakasiguro ang bansa na ang mga pondong ito'y magiging ambag sa pag-unlad ng bawat ahensyang poprotekta sa West Philippine Sea upang mas maging epektibo ang pagdedepensa sa soberanya, karapatan, kinasasakupan, pati na rin ang dangal ng bansa. Sa kasalukuyan sa ilalim ng liderato ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, naglaan naman ng 1,023 milyong piso batay sa 2024 General Appropriations Bill para sa mga kaugnay na ahensyang nakatuon sa pagpoprotekta sa teritoryo ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.